Sobrang lamig talaga. Hi! Pati busis, umuuk-uk na no? Shout out sa aking portable heater. Ganito lang to siya. Para lang to sa kamay, sa mukha. Ganyan lang siya. Pero ngayon, walang kuryente. Lagi dito walang kuryente, guys. Sa Pakistan. Alam nyo yun. Shout out, hindi pa ako nakapagpaganda. One time, magpaganda ako para sa inyong lahat. I-choose lang. Shout out sa aking... Ay, hindi pala nakita. Sorry. Sa aking kakainin for today's video. May paa ng Bisayang manok. May laman ng manok. May itlog. Ito na yung aking tanghalian at hapunan. Alam natin rice ngayon kasi this is made of rice na yung noodles. Diba? Kain po sa ating lahat. Itong sabaw na ito yung sabaw na pinagkainan namin ni Myra sa native chicken. Ang natitira is, ano lang isang paa. May ano yun dito, batikulon ba yun? Yung ano? Lagyan ko siya ng itlog. Malayo yung garden namin, lagyan ko sana ng spinach. Kaso malanta na yung noodles pagbalik ko. Kaya higupin na natin yung sabaw habang mainit pa. First higop para sa inyong lahat. Hello pala sa ating top 5 viewers, Ma'am Nairi, Birds of California, America. Hello, number 1. Ma'am Melody, Ma'am Avenra. Sino pa yung iba? Si Ma'am. To all viewers and to all sharers sa Facebook page, maraming salamat. Katin natin yung ano, sabi ko kay Elias, wag mo itapon yung paa ng manok. Kasi maraming benefits yan. Sa kanila kasi tinatapon to. Marami daw yan benefits na collagen. Masarap yung ating sabaw kasi native chicken. Maraming luya, maraming tanglad. Gamot na rin para sa ating body. 'Di ba? Mga lamig-lamig. Iba na yun, no? Pag ako 40 years old. Iba na talaga pag tumatanda ka kasi pag malamig ang panahon, masakit na yung tuhod ko, guys. Kaka-start lang last night. Sabi ko, bakit masakit yung tuhod ko? Na-realize ko, pag mga tumatanda pala, doon sa amin, masakit ang tuhod, ganyan. Naku, member na ako sa mga ganyan. Ano tawag nyo? Mga rayuma, yung mga ganyan. Members na ako sa ganyan. Minsan nakaganyan lang yung tuhod ko. Ang hirap i-ganyan, ang hirap i-stretch. Pero pinipilit kong ini-stretch kasi hindi pwedeng nakaganyan ka lang lagi. Nakakungkung ka kasi malamig eh. Pero hindi ko to maubos. Ang ano ko nito yung ano lang itlog. Meron ako yung ano, bihon na maliliit. Gusto ko yung
Katulad sa atin ba, nabili ko to sa online eh, yung glass skin na bihon, yung parang ang haba na parang clear. Sa tanghon. I think ito parang miswa. Maliliit siya masyado. Miswa? Parang ganito. Hanapin natin yung ano ng manok, yung batiko ng manok, yung color black. Ito. Isang paa at saka ito isang natira. Alam nyo guys, ito, ang kasabihan ng nanay ko dati nung matanda pa, bawal kami pakainin ng ganito nung bata pa kami. Kasi daw, alam nyo kung bakit? Pag utusan daw, tamad, matigas ang ulo. Kasi nga naman same nito, 'di ba? Matigas siya. Kahit nguyain mo, matigas pa rin talaga. Kahit pini-pressure cooker ko na siya ng isang oras, matigas pa rin. Kakainin niya ni Mayra mamaya. Yung chicken. Ako itlog. Gusto ko itlog. Alam niyo mga sisi, sa isang araw nakakaubos ako ng mga 6 to 7 to 8 itlog isang araw. Kasi sa umaga, partner namin sa prata, itlog. Sa tanghali, kung walang ulam, itlog. Sa gabi, kung walang ulam, itlog. May asawa pang itlog. Puro na itlog talaga. Ang resulta sa buhay, itlog. Ito ay may awa din sa akin ng itaas. Soon magkakaroon kami ng bahay, magkakaroon kami ng mga pagkatapos pag-aral ng mga anak ko, pag makatrabaho siguro sila. Kung yun ay maalala pa kami, 'di ba? Hindi agad mag-aasawa. Believe ako doon sa may mga anak na matagal mag-asawa kasi bumabalik tanaw sa mga magulang ba noon, yung paghihirap nila, ganun. Kakaunti lang anak na ganun, pero almost maaga nag-asawa, maaga nagkaanak. May kanya-kanyang kapalaran talaga. Ang bawat tao sa mundo. Natuyo na, puro na noodles, pero may sabaw pa doon sa kaldero. Ang sutanghon ginawang sabaw.
chicken soup. Pang ano to, pangatlong itlog. Meron pa naman sa kaldero. Alam niyo tayo pag matanda na, pag malamig, andyan na yung pumapasok sa katawan natin. Pero pag bata ka pa, parang baliwala lang yung lamig. Dati dito sa Pakistan, gustong gusto ko yung malamig. Nasa ano pa lang ako, 30s, 35. Gusto ko yung lamig. Pupunta pa ako dun sa ice. Tapos ngayon, nung tumatanda ka na, parang ayaw mo na ng lamig. Kasi nga, pasok sa katawan mo. Dito, pag malamig ang panahon, malimit sila kumakain ng rice kasi daw malamig sa katawan yung rice. May ganun silang paniniwala. Di ba si Elias may sakit yan, heart patient yan. Pag pinapakain ko ng rice yan, sometimes magra-rice kami. Tinamad ako magmasa ng harina, gawa ng chapati. So, mag-rice yun sometimes. Tapos, pag may tinaon na sakit, lagnat, sasabihin agad ng kapatid niya, anong kinain niya kagabi? Sabi ko, nag-rice kami. Gaganunin na agad ako ng kapatid. Wag mo nang pakainin ng rice to next time. Tulisukon ka talaga kay kanang malamig daw ang rice sa katawan, hindi daw pwede. O, diba? Sa atin, bumagyo, mainit man, hindi bawal ang rice. Dito, pag malamig ang panahon, bawal kainin ng rice. Thank you for watching. Subscribe our YouTube channel, Rosana Elias. Baka maubos ko pa ang 3 hiwa na manok. Tira ko kay Mayra. Bye! God bless everybody!